Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Malungkot ang ating sitwasyon bilang bansa. After the rain, there is a rainbow. Dahil yung mga politiko katulad namin, pagtapos ng eleksyon, pati-pati na yan. Ngayon, nagkakainitan lang kung sino mahawak sa kawali. Yan lang ang pulot-dulo niyan ng mas marami. May ilang matino, pero mas marami. Na ang gusto lang nila ay kapangyarihan. Sa paling-paligid. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Malungkot ang ating sitwasyon bilang bansa. Sa kinakaharap na insidente sa mga nagdaang buwan. Ngunit, alam ninyo, sabi nga sa salitang Ingles, after the rain, there is a rainbow. Patuloy tayo. Huwag niyong intindihin kung anong kulay ng mga politika na yan. Dahil yung mga politiko katulad namin, pagtapos ng eleksyon, pati-pati na yan. Ngayon, nagkakainitan lang kung sino mahawak sa kawali. Yan lang ang pulot-dulo niyan ng mas marami. May ilang matino, pero mas marami. Na ang gusto lang nila ay kapangyarihan. Ang intindihin ninyo ay magsikap tayo. Salamat may gobyerno, salamat may ospital, salamat may doktor, salamat may serbisyo, salamat may kapanatagan, salamat maaliwalas ang pamayanan. Ngunit, at the end of the day, it is only and only up to you. Sa'yo aasa ang iyong mga anak, ang iyong mahal sa buhay. Doon natin ituon ang ating damdamin, ang ating isipan, ang ating lakas. Ibuhos natin lahat. Na baka sakali yung mga nakaparirinig dyan na yung mga magulang na maaari isang anak ninyo ay sidecar boy, maaari isang anak ninyo ay basurero. Baka pagdating ng araw sa pagpupursige ninyo, maging doktor, maging ininyero, maging abogado, maging profesional, o baka matsambahan pa natin katulad ng tsamba ko, maging mayor pa ng Maynila. Eh, sino makapagsasabi? Sino makapag-uusga? Wala! Sabi, bakit? Nangyari sa akin eh. Hindi pwede rin mangyari sa mga anak ninyo. Hindi naman ako batang promil. Hindi ako buwanakin. Ang lang ang tinitira ko nung araw. But I am no special. My point is, maaaring mangyari din sa mga anak ninyo. So bottom line, patuloy tayo magsikap, maging masino bilang individual para sa kinabukasan ng ating mga anak. Ang inisip ni Andres Bonifacio, tayo. Sino? Sino tayo ngayon? Tayo na mga anak. Tayong kapwa Pilipino. Kaya, ngayong tayong mga leader, departamento, konsehal, vice mayor, mayor. Now we were given an opportunity. Binigyan tayo ng pagkakataon ng taong bayan na sila'y paglingkuran. As like what the saying goes, said, many are called, but few are chosen. You were the chosen one. So be of service to the people, and with heart and mind na buo-buo, walang paling, diretso. Kung bakit tayo nandito, dahil sa mga yan. Yang mga nakatayo sa gilid, sa mga paligid. Dahil sa kanila, nanuklok tayo
sa kapangyarihan. At ang kapangyarihan, dalawang bagay lang ang pupuntahan. Gamitin sa tama at kapaki-pakinabang na pamamaraan sa kanyang mamamayan o sa personal lamang niyang kapritsyo at kapakinabangan. So you choose. You don't do the... Diyan sa MD Santos, Carmen Planas, Tabora, Ilaya, Santo Cristo, Juan Luna. Nadibdiban pa ako ng pulisya sa kanto ng Juan Luna at saka Recto. Kasi ang pila namin Juan Luna atras. No, kasi after ko maging basurero, promote ko yung sarili ko. Pwede mo naman i-promote yung sarili mo. Ginawa ko yung sarili ko sidecar boy. Kaya maswerte itong mga tok-tok, A-Tribe, sa kuliglig. Sila, ang gamit na nila, motor. Kami, ang gamit namin nun, paa. Paa steering. Diyan sa kanto ng Juan Luna, Recto, may pila dyan ng sidecar. Ang biyahe namin, Juan Luna, Lacandula. 3 piso isang ulo, kahit anong size. Small, medium, large, and extra large, 3 pesos per head. Tapos may sakayan din dyan ng tinatawag na Juan Luna atras. Yung jeep, no? Halos sa buong buhay ko, dito lang talaga. Kaya pero nung araw, kami, kahit pinipilit namin maghanap buhay, ay sumusunod kami sa alituntunin ng batas trapiko. Pag sinabing bawal sa Recto, o bawal sa Recto, kaya nasunod naman kami. Kaya lang pamisa-misan, hindi naman kami masyadong perpekto. Pag nakakakita kami ng pasahero na bumili ng daing doon sa kanto ng Juan Luna, Binondo side, o sa lagpas ng KP Tower, ayun. Paglagpas nun, ayun, may dalang lambat, linoleum, yan yung mga paninda dyan, bandang kaliwa, if you're facing Binondo, no? Siyempre, hirap na hirap yung namimili, no? Pag nadali mo kasi yun, boundary ka na. Kasi ang kontrata, 40, 50. Kaya lamang, dadaanan mo yung dati naming pulis na naging kagawad sa District 2 at sumalangit awa ang kaluluwa. Hindi ko siya Alfredo Lima, si Police Lim, kung tawagin namin, nakita ako. Sabi, kulit-kulit mo. Ayun. Pero it's my fault. Kasi ako hindi sumunod sa alituntunin. But those were the days. As you can see, marami ang nasa tundo. Madalas sa amin ginagamit ay abilidad. Katulad ni Andres Bonifacio, di lang talino ang ginamit niya. Ginamit niya ang kanyang abilidad, ginamit niya ang entablado. Mas kilala nung araw teatro, to communicate, to express yung kanyang desire and love for our people. At dahil doon, naging tungtungan niya yun upang siya'y makilala at kunti-kunti naparami niya ang mga kababayan nating Pilipino noon na labanan pamahalang Espanya, the so-called government. At hanggang ngayon, yung dinanas ng ating mga bayani at partikular na si Andres Bonifacio, nahirap upang ipaglaban lagi ang kapwa Pilipino
hanggang ngayon ay nararanasan natin sa kasalukuyan bilang mga Pilipino. Tulad na ang mga paalala sa atin kaya kung bakit tayo nagkakaroon ng ng ganitong programa upang ang mga nasa paligid, ang mga nakikinig, ang mga kabataan ay patuloy na mabigyan ng inspirasyon. Kahit na totoong dapat mong mahalin ang iyong sarili, mahalin ang iyong magulang, ngunit meron ka rin obligasyon na mahalin ang iyong bayan. Ang mga bayani, rebulto na yan. Maaaring makita niyo yung bakal, semento, pintura, maaaring walang buhay. Ngunit habang sila ay dinadaanan natin, dapat nating isabuhay lagi ang mga paalala ng mga rebultong yan. Na ang pagmamahal sa bayan minsan, sukdulang kahit buhay mo, ialay mo. Ngunit, ang kasalukuyang panahon ay hindi ka naman lilimutin. Love your country and the people will immortalize you. Sabi nga ng ibang tao. Kaya, pagka minsan-minsan kinikipit balikat lang natin yung mga rebulto na yan, ay para bang nakalimutan na natin. Taas ang kamay na nakararamdam ng malaya ang buhay natin ngayon. And the simple answer to that kung bakit tayo malaya, dahil sa isang katulad ni Andres Bonifacio. At marami pang bayani. Kaya huwag sana natin limutin, hindi lang sa loob ng silid-aralan, hindi lang sa mga asignatura ng ating eskwela, kundi isang bilang mamamayan din na we, the people today, tayo, ng mga tao ngayon, ay utang natin sa kanila ang ating tinatamasang kalayaan sa ngayon. Ang tema ng kanila pakikipaglaban, pang-abuso, hindi makatwiran, at kalayaan. O hindi ba nararanasan din natin ang pang-abuso ng ilan sa kasalukuyan? Kaya tayo'y talagang dapat na manawagan na papanagutin ang mga tamsukdulang ubusin ang kaban ng bayan. Dapat sila'y managot, hindi sa mata ng kamay o dahas ng tao, kundi sa mga umiiral na batas. Maaring may katotohanan paminsan-minsan ang hirap makamit ng hustisya na siyang sinisigaw ngayon ng mga mamamayan. Hustisya, hustisya, hustisya para sa mamamayan dahil nilapastangan ang kaban ng bayan. Ngunit, lagi pa rin natin aalalahanin na may naitatag. Tayo ang nagtatag nito. Nagtatag tayo ng pamahalaan. At tatlong bahagi ng pamahalaang itinatag natin: ekutibo, judikatura, legislatura. At yung mga bahagi ng pamahalaan ay patuloy na nandiyan. At manalangin tayo na nawa may mga tao pa sa pamahalaan na patuloy na mangangalaga na proteksyonan ang karapatan ng bawat
Pilipino, bawat mamamayan. At tuluyan mapagpasyang sila'y papanagutin ang mga talipandas na individual. Ang nakalulungkot, pamisa-misan, huwag sana mangyari. Kung sino pa ang kusinero, siya pa ang walang kasalanan. E panis yung ulam. Kaya magsipag-ingat tayo sa mga taong lumalabas sa telebisyon na para bang nagpapakadakil-dakila at siya ba'y walang ginawa at siya lang ang natatanging walang ginawa, ngunit siya ang kusinero, siya ang arkitekto. Kaya po huwag tayong malilito sa ingay, sa gulo, sali-salita, ganyan nagkagulo, napahamak si Bonifacio. Kundi dahil sa chismis, kundi dahil sa intriga. Malamang yung magkakapatid na Bonifacio o pamilya Bonifacio na buhay at namatay na mapayapa. Kaya magsisipag-ingat tayo na magturo-turo, turo-turo. Mag-iingat tayo sa nagtuturo. Dahil minsan, kapag nasa bangin na ang isang tao, nanghihila na to ng paa, ng may paa. Sino ang masasakripisyo? Yun. Yung mga tao yun. Na mga maya-maya lamang ay maaari papasok sa kanilang trabaho. Umaasa na sana pag-uwi nila may sweldo para may mapakain sila sa pamilya. Umaasa na makasasakay ng maayos at maiwalas, makauwi ng maaga, makasama ang kanilang pamilya. Ordinaryong tao. Kaya matuto na tayo kung talagang mabisa. Sana nagtagumpay na tayo noong 86. Ngunit nasaan tayo ngayon? Ito pa rin. Ang tanong, ano ang solusyon? Maaaring hindi ko alam. Pero ang tanging solusyon, ang pinakatamang solusyon, ang taong bayan, matutong manuri ng mga susunod nilang ilalagay na leader ng kani-kaniyang distrito, ng kani-kaniyang syudad, ng probinsya, ng bansa. Nasa atin ang susi sa pagpili. Kaya sa inyong lahat dito, ngayon nakasama ng aming pamahalang lungsod ng Maynila, sa pribadong sektor, organisasyon, mga kusyal, at mga kaanak ni Andres Bonifacio at mga mamamayan. Sa lahat ng viewers ni Dodoy Te, ito, yun, steady lang kayo dyan sa Gedli. Please continue to watch the videos and please do subscribe. Ingat kayo. God first. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like